Magandang gabi sa inyong mga mahilig sa paglalakbay. Naranasan nyo na bang mapunta sa isang lugar kung saan kahit gaano katirik ang araw, parang may kulang? Sabi nila, ang anino natin ang nagsisilbing angkla ng ating kaluluwa sa mundong ito. Pero sa isang liblib na baryo sa dulo ng isang bundok sa Quezon, ang sikat ng araw ay hindi nagbibigay ng liwanag, kundi naglalantad ng mga taong matagal ng guwang o walang laman. Ako si Mang Hector. Tingnan mo ang paanan mo ngayon habang nakikinig ka. Sigurado ka bang nakadikit pa ang anino mo sa iyong mga talampakan? Pakinggan mo ang kwento ng Ang Barangay na Walang Anino. Si Elias ay isang travel documentarist na mahilig sa mga off the beaten path na destinasyon. Isang tanghaling tapat, narating niya ang Barangay Umbra. Pagpasok pa lang niya sa arko ng baryo, naramdaman na niya ang kakaibang bigat ng hangin. Pero ang mas lalong nagpatayo ng kanyang balahibo ay ang biswal na bumungad sa kanya. Ang mga tao ay naglalakad sa gitna ng kalsada. Tirik na tirik ang araw, pero wala silang mga anino sa semento. Welcome sa aming barangay, iho. Pati ng isang matanda na nagwawalis. Kahit ang walis nito, walang aninong nakaguhit sa lupa. Bakit po parang wala kayong mga anino? Tanong ni Elias habang kinukuha ang kanyang kamera. Ngumiti ang matanda. Pero ang kanyang mga mata ay parang dalawang itim na butas na walang buhay. Dito sa amin ang anino ay isang pabigat. Ibinibigay namin ito sa punong bantay kapalit ng buhay na walang sakit at gutom. Huwag kang mag-alala, mamayang gabi kukunin din ang sa iyo bilang entrance fee. Tumawa si Elias. Akala niya ay isang lokal na biro lang ito. Pero nang tiningnan niya ang kanyang viewfinder, laking gulat niya nang makita ang sarili niyang anino sa screen. Ang anino niya ay hindi sumusunod sa kanyang galaw habang si Elias ay nakatayo. Ang anino niya sa kamera ay dahan-dahang lumuluhod at tila nagsusumamo. Nataranta si Elias at sinubukang tumakbo palabas ng arko. Pero ang bawat hakbang niya ay nagiging mabigat. Tumingin siya sa kanyang paanan. Ang kanyang anino ay dahan-dahang naka-unzip mula sa kanyang mga sapatos. Parang isang itim na sticker na dahan-dahang binabakbak ng isang invisible na kamay. Hindi ka na makakaalis, Elias. Bulong ng boses sa paligid. Ang mga residente ng barangay ay dahan-dahang pinalilibutan siya. Napansin ni Elias na ang bawat isa sa kanila ay may hawak na gunting na gawa sa itim na bato. Nang tuluyang matanggal ang kanyang anino, naramdaman ni Elias ang isang matinding lamig. Ang kanyang memorya, ang kanyang pangalan, at ang kanyang emosyon ay tila sumama sa aninong hinihila na ngayon ng mga residente patungo sa isang malaking puno sa gitna ng plaza. Ang punong iyon ay walang dahon, pero ang mga sanga nito ay punong-puno ng mga kumikislot na anino ng mga taong naligaw doon. Ngayon, si Elias ay isa na sa mga residente ng Barangay Umbra. Nakatayo siya sa ilalim ng araw. Walang nararamdamang gutom, walang sakit. Pero wala ring pagkatao
Naghihintay siya sa susunod na turista na may 2 paa at isang aninong sariwa.